o PT Forms. Opo, Attorney Francis, si Xander po ito at si Angel. Good morning, attorney. Yes, good morning, Xander at Angel, at good morning din po sa lahat ng tagapakinig natin. Opo, Yes. attorney, ano po ang reaksyon ng PT Foms doon po sa naging pahayag nito nga po si Senador Rodante Marcoleta na sinasabi nga karamihan daw ng mga media bayaran? Aray ko po, grabe naman. Unang-una kami ay nakikisa sa ating mga media workers, so ating mga journalists. Hindi po natin hinahayaan ang mga ganitong walang pakundangang mga pahayag. Dahil itong mga pahayag na ito ay walang basihan at ito ay nakakapagbigay ng significant threat sa ating mga media workers sa kanilang life, liberty, and safety and security. Yan po. Opo. Although binawi naman niya po, no, after po nung kanyang, kumbaga yung kanyang silakbo ng damdamin, medyo napakalma ho after at sinabi po niya na nadala lang daw ho siya ng kanyang emosyon. Yes, nabanggit nyo na binawi daw po. Pero para sa akin, parang ito ay isang pagkambyo lamang. So parang nag-tone down lang siya. Pero hindi pa rin sapat yung kanyang mga sumunod na salita. Dahil nga nung after ng pangyayari, nagkaroon ng press conference, ang sinabi niya, pasensya na po, I did not mean it. So ano ba ang ibig sabihin niya? Ano ba ang what does he mean? So pagkatapos niya sabihin yon, nagpaliwanag siya, kino-contextualize niya yung pagsasabi niya na ang media ba ay paid hack or mga bayaran. So wala ni isang bagay sa kanyang statement na sumunod ay nagsabi na patungkol sa kanyang unang pahayag na bayaran. Kumbaga po walang ebidensya. Walang ebidensya. Yes. Tama po, wala pong basihan ang kanyang mga sumunod na na mga isinalaysay. Ang kanyang ikinuwento ay tungkol sa kanyang sarili na hindi man lang na hindi daw naging pahayag sa mga balita. Siguro hindi pa ito newsworthy. Opo. With this, attorney, tingin nyo dapat bang i-boycott itong si Senador Marcoleta? Dapat na ba siyang hindi bigyan ng pagkakataon para, kumbaga, magpalabas yung kanya mga opinyon, di ba, yung mga reaksyon? Kasi ganun lang palang tingin niya sa makagawad na media. Sige. Sa atin po, tayo ay pinaprotektahan natin bilang tayo ay bahagi ng ating lipunan, ng gobyerno. Naniniwala tayo sa saligang batas. So lahat ay may karapatan sa malayang pamamahayag, sa kanilang freedom of expression and opinion. So kung meron siyang gustong ipahayag, kinakailangan ito rin ay naaayon din, irespeto ang karapatan ng iba na mayroong accountability at responsibility. So, sa kanyang mga pahayag, maging maingat siya. At hinihiling pa rin natin na kanyang magkaroon siya ng accountability sa kanyang sinabi tungo sa ating mga media. Paano po yung sinasabi niyong accountability, Attorney Francis? Yes. Una sa lahat, akuin niya ang kanyang pagkakamali dahil sa hinaba ng kanyang paliwanag. Nag-justify lang niya ang pagsasabi ng walang pakundangang salitang bayaran. Gusto nating makita na ito ay isang pagkakamali dahil yung pagsasabi nito ay nailalagay natin sa kapahamakan ng ating mga media. Dalawang bagay ang tinitingnan kasi natin dyan. Una, nailalagay sa alanganin ang ating mga media, put at risk kung sila ay nagko-cover, sila ay makikita at sasabihin sila ay bias at bayaran. So napuput at risk sila sa ibang tao sa publiko. Ikalawang bagay naman na nagiging epekto nito kung ito ay hindi mababawi, ang institusyon ng media. Nawawala ng tiwala ang publiko dito. Kung kaya yung mga ipinapahayag ng ating mga mamamahayag, yung mga journalist, ay paano na paniniwalaan at paano na pagsasandigan ng ating publiko, ng ating mga mamamayan. Siguro halimbawa na lang, Opo. maraming binitawang mga statement
dinamay kung sino-sinong pangalan. Kapag naglabas ngayon ang media ng mga investigative journalism, ng mga pahayag kung sino 'tong mga taong 'to, at ito ay taliwas sa mga statement nila, paniniwalaan pa ba nila? So ito makikita natin, kailangan natin mapanatili ang integridad ng ating mga mamamahayag. So kailangan na malinaw. Sabi nga do'n sa tanong do'n sa press conference pa, kinakailangan ng to clarify his statement at magbigay ng ebidensya. Opo. Speaking of accountability, meron ho ba itong legal repercussion? Meron ho bang pwedeng i-file? Halimbawa po ang PT Forms na kaso sa kanya o kaya po ethics complaint? Yes, sa tingin ko ang ethics complaint ay warranted. Ang maaaring magbigay nito ay kung sino yung mayroong cause of action. So sa bilang ang PT Foams ay sumusuporta sa ating mga media ay sasamahan kayo at kami ay susuporta sa inyong mga complaint. Gayon din naman kung mayroong mga complaint na anumang bagay na nararanasan ang ating mga kasamahan sa media, ang PT Phones po ay laging bukas para sa inyo. Actually, meron po kaming hotline at maging incident report form para sa lahat ng ating mga mamamahayag sa kanilang nararanasan. So kung mayroong reklamo sa inyo, kami ay gagabay sa inyo. So you're saying, Attorney Francis, na kapag ang Senate media ay lumapit po sa PT Forms, ay inyo pong tutulungan. Though kasi nag-issue na rin po sila ng statement kahapon, ang Senate media, na kanila nga pong kinukundina yung mga sinabi nitong si Senador Marcoleta. Yes. Opo, sasamahan po namin sila. Tutulungan natin ano man ang maaaring aksyon na ating gawin. Yun din naman po, nakikita natin na meron dapat pananagutan ang mga public officials natin. Ganun din si Senator Marcoleta, hindi lang siya basta isang public official, siya rin po ay isang abogado. So meron po mga pamantayan na dapat sinusunod, kung paano tayo merong gawi na sa Senado, maging sa ang iyong imahe sa loob at labas. Kumbaga ang persona niya ay hindi niya na naiiwalay sa kanyang sarili. Pwede po ba maging grounds yan para po siya'y ma-disbar, yung mga ganyang kaso sa kasakali? Na ito pa rin po ay nakasalalay sa siyempre sa Supreme Court. Siya ay nasa ilalim pa rin nito. So, depende sa bigat ng kanyang mga binitawan. Kung ito pa rin ay it would be still assessed and evaluated. So, kung merong ground, siguro pwedeng dalhin. Pero sa tingin ko, accountability pa rin ang mahalaga dito. Opo. Di ba ho, in its general sense po, no, kahit po nung tayo po ay nasa kolehiyo, itinuturo po sa journalism na meron pong tinatawag na envelopmental journalism. Na talaga naman daw po kahit noong unang panahon pa, may ilang mga mamamahayag po na talaga hong nababayaran. Kumbaga po, tumatanggap ng pera from politicians dahil nga para maging paborable yung balita o kaya para tirahin yung kalaban. Yung ganun hubang sistema, sa inyong palagay, would warrant yung kanyang statement kahapon? Kasi ang sabi niya naman, karamihan sa inyo. Kumbaga po, hindi niya nilahat pero parang majority daw. Okay. Sa napansin natin, yung statement niya sweeping. Mhm. So, walang, kumbaga, nagbitaw, tatamaan kung sino tatamaan. Pero syempre, ang institusyon natin, hindi mo maidedepesa ang iyong sarili kung hindi malinaw kung sino ba, ano yung nature, ano yung cause, kung sino rin yung pinapatungkulan niya. So, ang nangyayari dito, nawawalan ng laban ang institusyon dahil at ito ay nasisira niya yung institusyon ng media mismo. So, ang hinihiling natin sa mga ganyang pahayag, dahil siya rin ay isang pampublikong opisyal, yung mga binibitawan niyang salita ay nagiging nakakapag-sway sa ating public opinion. So dapat maging maingat siya
kailangan may responsibilidad sa pagsasalita, kaya hinahanapan natin ang pagtukoy. Maging sa press conference nila, kaya daw nila kailangan merong pangalanan Mm, para mm. maging mas malinaw. So gayon din sa atin. Ah, Kinakailangan din ng pananagutan ang ating mga media na gumagawa nito. So ito ay wala sa ethical standards ng ating mga mamamahayag kung meron mga sinasabing bayaran. So merong ibang paraan para dyan. Ang sinasabi din natin, merong mga partikular na hakbang sa mga ganitong mga sitwasyon. So kung merong mali, kailangan itama at yung pagtatama dito at pagpuna dito ay nasa tama ring proseso. Okay, Opo. Mm. kanina attorney nabanggit mo itong katulad ni Senador Marcoleta, pwede siya makapag-sway ng ng publiko, 'di ba? So paano po mapapanatili na ang tiwala po ng publiko sa mga media? Ito nga po sa gitna ng mga ganitong kontrobersiya, Attorney Francis. Yes, una maging malinaw na ang institusyon, yung integrity nito ay laging buo. At kung mayroon mang sabihin nating tumataliwas, mga rotten tomatoes, mga ganon, Mhm, mga bulok. sila ay panagutin. So makikita natin kung mayroong aligasyon, hinaharap, gaano man kaliit ito upang makapagbigay linaw sa ating taong bayan na ang media ay ginagawa lamang ang kanilang trabaho upang magpahayag, magbigay ng mga impormasyon upang ang ating taong bayan ay makapagbigay ng informed choices. So para sa atin sa ating lipunan. Opo. Siguro po, ano na lang din po, no, yung kumbaga po in its general sense po. Sa palagay ho ba ninyo, nabawasan po ang tiwala ng taong bayan sa Fourth Estate, ito hong mass media? Ah, noong nakaraang administrasyon po, may mga ipinasara na mga media entities, no. Particularly po, si Senador Marcoleta rin po yung nanguna that time sa hindi po pagbibigay ng franchise sa ABS-CBN. Sa palagay niyo ho ba, may effect po yung nangyari noong nakaraang administrasyon kaya po bumababa ang tiwala sa lehitimong media at yung iba ho nating mga kababayan mas naniniwala po sa social media, sa mga vlogger, mga Vloggers. influencer. Yes. Sa atin po, meron din mga pag-aaral na nakikita natin. Merong mga disinformation. So minsan tumataas ito. Kung di ako nagkakamali, around 65% na merong mga disinformation na na tayong nararanasan at dahil dito um, um, kumbaga nag-erode yung trust sa media, lalo na sa mainstream. Kasi dahil nga ang social media ay mas accessible, at yung ating mga impormasyon dito, kung minsan hindi pa verified ay napapakalat na. So meron epekto ang aking paniniwala, gayon din ang ating lamang kailangan ginagawa para dito ay tapatan yung mga disinformation at misinformation at suportahan natin yung nagbibigay ng mga wasto at tamang impormasyon. Alright, with that, siguro pang huling mensahe na lamang po, Attorney Francis, bago po namin kayo bitawan sa ere. Yes, kami po mula sa Presidential Task Force on Media Security ay laging kaisa ng ating mga media workers, mga journalists para sa katotohanan at sa malayang pamamahayag. Maraming salamat Thank po you, sa Attorney PT Forms. Francis. Ingat po kayo, Attorney Francis Mangrobang. Maraming salamat, Xander at Angel. Maraming salamat din po sa Presidential Task Force on Media Security. Si Attorney Francis po yung isa ho sa kanilang mga legal counsel. Actually, yung PT Forms din tumutulong dun sa mga biktima halimbawa ng mga media killings. Karahasan. Especially sa karahasan. mga probinsya. Di ba? Correct. Yung mga pinapatay ng mga kagawad ng media na iniugnay sa kanilang trabaho yung nangyaring insidente. Di ba? Sabi nga, kapag daw ikaw ay galit, don't make decisions when you're mad. Yes. Kasi yung yung silakbo ng puso mo, yung inabibitawan mo mga salita, Oo. hindi mo na kasi pwedeng